Sa paanan ng mahiwagang bundok Banahaw, may isang liblib na baryo na kung tawagin ay San Ignacio, isang lugar kung saan ang manipis na linya sa pagitan ng mundo ng matao at ng maespiritu ay halos hindi na makita. Dito sa lugar na ito na napapalibutan ng mga sinaunang puno at bulong-bulungan ng kababalahan nagsimula ang kwento ng dalawang binatang puno ng sigasig, sina Leo at Marco. Sila ay ipinadala ng kanilang maestro upang tapusin ang kanilang huling pagsasanay bilang mga albularyo. Mga manggamot na hindi lang halamang gamot ang tangan kundi pati na rin ang pananampalataya laban sa kadiliman. Matapos ang mahabang paglalakbay, narating nila ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy, ang tanging paupahan sa baryo. Sa unang tingin, payapa ang anyo nito. Ngunit may kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. Sinalubong silang ang may-ari, si Aling Elena, isang babaeng may edad na may mabait na mga mata ngunit bakas ang isang nakatagong lumbay. Mainit ang kanyang patanggap sa dalawa, ngunit bago niya ibigay ang susi ng kanilang silit, biglang nakseryoso ang kanyang mukha. Tinitigan niya ang dalawa at nagbigay ng isang mahigpit na babala. Nga iho, malugot ko kayong tinatanggap dito. Ngunit may isa akong patakaran na hindi ninyo dapat kalimutan. Kapag tumuno na ang kampanang simbahan ng hating gabi, ano man ang marining ninyo, makaluskos sa bubungan, mayabak sa pasilyo, o kahit pati lamay tumatawag sa inyong pangalan mula sa labas, huwag na huwag kayong lalabas ng silid. Huwag na huwag ninyong bubuksan ang pinto o kahit ang bintana. Ang babalang iyon ay naktanim ng kuryosidad at bahagyang kaba sa puso ng dalawa. Habang payat sila sa kanilang silid, hindi naiwasan ni Leo na makaramdam ng isang kakaibang enerhiya. Isang persang tila matagal nang nananahan sa bahay. Napatingin siya sa bintana at nakita ang isang dambuhalang punong balete sa likod bahay. Ang maugat nito ay tila makamay na yumayakap sa lupa at mula ron, ramdam niya ang pinanggagalingan ng hiwagang bumabalot sa kanilang bagong tirahan. Ang amoyng lumang kahoy at tila sinunok na kamangyan ang sumalubong sa kanila sa loob ng silid. Simple lamang ang ayos nito. May dalawang papak na gawa sa kawayan, isang maliit na mesa at isang aparador na kinakalawang na ang hawakan. Tahimik nilang inayos ang kanilang magamit. Bawat isa ay abala sa sariling iniisip. Si Leo, habang maingat na inilalabas ang mapinatuyong dahon at ugat mula sa kanyang bayong, ay hindi maalis sa isip ang babala ni Aling Elena. Ramdam niya ang bigat sa bawat salitang binitawan ng matanda, isang bigat na nagsasabing hindi iyon isang simpleng pananakot lamang. Sa kabilang banda, si Marco ay tila walang pakialam. Habang iwinawasiwas ang kanyang itak para subukan ang talim nito, may mapangutyang ngiti sa kanyang ngalabi. Huwag mong sabihing naniniwala kasama kwentong kutsero ng mata ng iyon, Leo. Pang-asar niya. Baka naman paraan lang niya iyon para hindi tayo maingay sa gabi. Alam mo na, mga kwentong aswang at kapre para sa mga bata. Umiling si Leo. Hindi naalis ang tingin sa ginagawa. Hindi biro ang mas sinabi niya, Marco. Naramdaman ko iyon sa kanyang mamata. May panganib sa lugar na ito. Isang bagay na hindi pa natin lubusang naiintindihan. Ang bilin ng maestro ay matuto tayong makiramdam. Hindi lang basta maging matapang. Humalahak si Marco at isinukbit ang itak sa kanyang tagiliran. Pakiramdam, ang kailangan natin ay tapang. Paano tayo magiging magaling na albularyo kung sa simpleng babala lang ay natatakot na tayo? Magtiwala ka sa akin. Walang mangyayari. Lumalim ang gabi at ang tanging maririnig na lamang ay ang huni ng makuliglik at ang paminsan-minsang pagaspas na hangin sa manahon ng dambuhalang punong ng balete. Sinubukan nilang matulog, ngunit ang katahimikan ay tila mas nakakabingi. At pagkatapos, gayang sinabi, tumunok ang kampa ng simbahan sa malayo. Ang malagong na tuno nito ay umalingaw-ngaw sa hangin, hudyat ng hating gabi. Pagkatapos nga, 12 kampanada, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. At sa gitna ng katahimikang iyon, nagsimula ang lahat. Isang mahinang kaluskos mula sa bubungan. Sunod-sunod at tila may mabigat na bagay na gumagapang. Napabalikwas ng bangon si Leo ng lalaki ang namata.
Narinig mo ba iyon? Bulong niya. Nakunwari namang tulok si Marco. Ngunit ang mariing pakakapikit ng kanyang nga mata ay nagpapakitang gising na gising ang kanyang diwa. Wala akong naririnig. Hangin lang siguro iyan. Sagot niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ang kaluskos ay sinundan ng isang bagay na mas nakakapanindig balahibo, isang mahinang pakiyak. Tila boses ngang isang babaeng nagmamakaawa, malungkot at puno ngang pihati. Doon na hindi nakatiis si Marco. Bumangon siya mula sa papag. May tao sa labas. Kailangan niya ng tulong. Mariin niyang sabi. Mabilis siyang pinigilan ni Leo. Hinawakan ang kanyang braso. Marco! Huwag! Ito na ang sinasabi ni Aling Elena! Isang patibong ito! Sigaw niya ng pabulong. Ngunit tinabi ni Marco ang kanyang kamay. At hayaan na lang nating may mamatay sa labas dahil sa takot mo? Kung duwa ka, ako hindi. Titingnan ko lang. Git niya. At dahan-dahang lumapit sa bintanang gawa sa kapis. Paulit-ulit na umiling si Leo. Bumubulong ng gadasal na itinuro sa kanila. Huwag mong buksan. Marco, nakikiusap ako sa iyo. Hindi pinansin ni Marco ang kanyang kaibigan. Dahan-dahan, itinaas niya ang trangka at marahang. Itinulak ang bintana. Sapat lang upang makasilip ang kanyang isang mata. Sa una, wala siyang nakita kundi ang kadiliman at ang malaking punong balete. Ang pag-iyak ay biglang tumigil. Ngunit sa isang iglap, isang nakapangingilabot na mukha ang biglang lumitaw sa maliit na siwang. Nag-aalab ang mga pulang mata nito na parang baga. Ang ilong ay pango na may malalaking butas. At ang bibig nito ay bumuka. Nagpapakita ng mga pangil na matutulis at itim. Bago pa man makasigaw si Marco, isang malakas na puwersa ang sumira sa bintana. Lumipat ang mga piraso ng kapisalok na silit kasabay nga pakpasok na isang halimaw na may malalapat na pakpak na gawa sa balat, katulad ng sa isang paniki. Ang katawan nito ay payat ngunit maskulado, at ang mga kuko sa kamay at paa ay mahahaba at kurbang tila mga kutsilyo. Dinakman nito si Marco sa lik at itinaas mula sa sahig. Marco! Isang sigaw na puno kakot at galit ang kumawala mula kay Leo. Ang lahat ng pag-alinlangan ay nawala. Napalitan ng isang matinding pagnanais na iligtas ang kanyang kaibigan. Walang pag-atubiling hinablot niya ang ita na nakasabit sa gilid ng papak ni Marco. Gamit ang mga natutunang galaw sa paksasanay, mabilis siyang sumugot. Itinaga niya ang ita sa brasong halimaw. Ngunit tumama lamang ito sa balat na sintigas ng bato. Gumawa lamang ng makislap ng apoy. Umungol ang halimaw. Isang tuno na galing sa kailaliman ng impyerno. At ibinaling ang tingin kay Leo. Ang mata nito ay puno ang galit at pagkagutom. Binitiwan nito si Marco na bumaksak sa sahig. Hirap na huminga at mabilis na sinugot si Leo. Naging desperado ang laban. Ginawa ni Leo ang lahat ng kanyang makakaya. Umilak, sumalak, at umatake. Ngunit ang halimaw ay napakabilis at napakalakas. Bawat hampas ng matatalim nitong kuko ay iniwasan niya, ngunit may mga pagkakataong nag-iwan ito ng malalalim na galaw sa sahig na kahoy. Walang silbi ang iyong tapang bata. Angil ngang halimaw, ang boses nito ay garalgal at malalim. Ang lugar na ito ay aming teritoryo at kayo ang aming pagkain. Sa isang mabilis na kilos, sinipang halimaw ang tiyan ni Leo. Dahilan upang mapalipat siya at tumama sa aparador. Bumagsak siya sa sahig. Nanlalabo ang paningin at nahihirapang huminga. Dahan-dahang lumapit ang halimaw. Tinitikman na ang kanyang tagumpay. Ang lawe ay tumutulo mula sa matutulis na pangil. Akala ni Leo ay katapusan na niya. Ngunit biglang bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Dun, nakatayo si Aling Elena. Ngunit hindi ito ang babaeng nakilala nila kanina. Ang kanyang mamata ay nagliliyap sa determinasyon, ang kanyang tindik ay matatak. Sa isang kamay, may hawak siyang isang maliit na bote na may likidong kumukulo sa loob. At sa kabila naman ay isang sanga ng suha na may maluntiang dahon. Layuan mo ang mabata, maninila! Sigaw niya. Ang boses niya ay may kapangyarihang hindi nila inakala. Tumingin sa kanya
ang aswang at tila nakakilala. Sumimangot ito at umungol, matandang mangkukulam. Hindi ka dapat nakikialam. Hindi natinag si Aling Elena. Nagsimula siyang bumikas ng isang orasyon sa isang lengwaheng hindi maintindihan ni na Leo at Marco. Ang masalita ay tila may sariling buhay, pumupuno sa silit at nagpapayanig sa halimaw. Mabilis niyang iwinisik ang likido mula sa bote. Sa pagdapo nito sa balat ng aswang, umusok ito at tila nasusunok sa asido. Isang nakabibinging sigaw ngang sakit ang pinakawalan ng halimaw. Umatras ito. Sinusubukang takasan ang hapdi. Ngunit muli siyang sinugot ni Aling Elena. Hinahampas itong sangang suha. Bawat hampas ay nag-iwan ng itim na marka sa balat ng halimaw. Sa huling pagkakataon, sumigaw ang aswang sa galit at sakit at mabilis na lumipat palabas sa sirang bintana, naglaho sa kadiliman ng gabi. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Marco ay nakahandusay pa rin, nanginginig sa takot. Si Leo naman ay pilit na bumabangon, hawak ang nananakit na tiyan. Nilapitan sila ni Aling Elena. Ang mabait na anyo ay nagbalik sa kanyang mukha. Ayos lang ba kayo? Maiho, tanong niya. Ang boses ay punong pag-alala. Tumango lang si Leo. Hindi makapagsalita. Ngayon, sa harap ng kanilang mamata, ang katotohanan ay hindi na may kukubli. Ang kanilang paksasanay ay hindi lamang tungkol sa paggagamot ng makaraniwang sakit. Tumingin si Aling Elena sa dalawa at sa pagkakataong iyon, nakita nila ang buong bigat ng kanilang misyon. Ngayon, sabi ng matanda, alam na ninyo kung ano ang tunay na sakit na gumagambala sa San Ignacio. Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumagos sa sirang bintana ang gumising sa kanila. Ang silid ay saksi sa karahasang naganap. May magabubok ng kapis sa sahig at malalalim na kalmot sa dingding na kahoy. Tahimik na ginagamot ni Aling Elena ang galos ni Marco na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso. Ang dating kahambugan ay napalitan ng hiya at takot. Si Leo naman ay nakaupo sa isang sulok. Mahigpit ang hawak sa rosaryong bigay ng kanyang lola. Ang kanyang mamata ay seryosong nagmamasid. Pinoproseso ang lahat ng nangyari. Pagkatapos magamot si Marco, umupo si Aling Elena sa harap nilang dalawa. Ang mabait niyang mukha ay nababalot ngayon ng isang sinaw ng karunungan. Ang San Ignacio, panimula niya. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat, ay isang natatanging lugar. Ito ay isang pintuan, isang hangganan sa pagitan ng ating mundo at ng mundo ng espiritu. Ang bundok Banahaw ay sagrado at ang lakas nito ay umakit hindi lamang sa mga mabubuting nilalang, kundi pati na rin sa mga anino. Huminga siyang malalim. Ang halimaw na nakalaban ninyo kagabi ay isang aswang. Isa lamang sa maraming nilalang ng dilim na matagal nang nagtatago sa mga liblib na bahagi ng gubat. Ngunit nitong mga nakarang buwan, sila ay nagiging mas mapangahas, mas malakas at mas gutom. Ang maestro ninyo, alam niya ito. Hindi niya kayo ipinadala rito para lamang matutong magalo ng magahalamang gamot. Ipinadala niya kayo rito upang subukin ang inyong espiritu, upang harapin ang tunay na sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong daon o ugat. Tumingin siya sa kanilang mga mata at sa sandaling iyon, naintindihan ni na Leo at Marco ang kanilang tunay na kapalaran. Ang tunay ninyong misyon, pagpapatuloy ni Aling Elena ay ang maging matagapagtanggol, ang maging ilaw sa gitna ng kadilimang nakbabantang lumamon sa baryong ito. Ang bawat dasal na bibigkasin ninyo, bawat halamang gamot na inyong ihahanda ay hindi lamang para sa katawan, kundi para na rin sa kaluluwa. Ang masalitang iyon ay tumatak sa kanilang isipan. Mula sa araw na iyon nagbago ang lahat. Ang kanilang paksasanay ay nakaroon ng mas malalim na kahulugan. Sa umaga, sila ay nasa gubat, hindi lamang para mamitas ng mga pambihirang halaman, kundi para pag-aralan ang bawat sulok nito, para pakiramdaman ng malugar kung saan mas mabigat ang enerhiyang kasamaan. Sa hapon, lumilibot sila sa makabahayan.
Ang kanilang mga kamay ay natutong humaplos sa mga nong nilalagnat, magmasahe nga mga tiyang sumasakit, ngunit natuto rin silang bumikas nga mga orasyon para itaboy ang mga masasamang espiritong nagdudulot ng bangungot. Maglinis ng nga tahanang binabagabag ng nga malisya at magbigay ng proteksyon sa mga tao na kakaramdam na sila ay minamanmanan na nga hindi nakikita. Naging katuwang nila si Aling Elena na siyang nagtuturo sa kanila kung paano kilalanin ang pakakaiba ng sakit na dulot ng karamdaman at sakit na dulot ng kulam o masamang espiritu. Si Leo, sa kanyang likas na pagiging sensitibo, ang siyang nangunguna sa pakikipag-usap sa makaluluwa at pagdaramdam sa ma-enerhiya. Si Marco naman dala ang aral mula sa kanyang kapangahasan, ang naging mas maingat at mas metikuloso. Siya ang biyasa sa paghahanda ng mga gamot, malangis na may dasal, at magaanting-anting nagawa sa masagradong buto at kahoy. Unti-unti, ang kanilang pangalan ay nakilala sa buong San Ignacio. Hindi na sila mga simpleng apprentice lamang, kundi mga batang manggagamot na may dalang pag-asa. Ang matao ay naksimulang magtiwala sa kanila. Dala-dala ang kanilang makaramdaman at makwentong kababalahan na hindi nila masabi sa iba. Isang mainit na hapon, habang abala sila sa pagpapakulong nga dahon ng sambong para gawing langis, isang biglang kalabok sa pintuan ang pumutol sa kanilang katahimikan. Isang babay ang pumasok na tila hinahabol ng kung ano. Siya ay maganda. May mahabang itim na buhok at mga matang hugis almondras. Ngunit ang kanyang kagandahan ay nababalot ng matinding takot at pagod. Ang kanyang damit ay may kaunting punit at ang kanyang paghinga ay halos maubos na. "Kayo po ba ang mamanggagamot?" Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. "Narinig ko po. Narinig ko pong nakakagawa kayo ng mahimala. Pakiusap, tulungan ninyo ako." Lumapit si Leo. Inabutan siyang isang basong tubig. "Huminahon ka, binibini. Ano ang may paglilingkod namin sa iyo?" Humagulgol ang babae. Ang maluha ay tuluyan ng bumuhos. "Ang pangalan ko po ay Lira. Ang nanay ko, si Aling Nida. Hindi ko na po alam ang gagawin ko." Nagsimula siyang makwento sa gitna ng kanyang mga hikbi. 2 linggo na ang nakalipas. Ang kanyang ina na dati rin masayahin at malakas ay bigla na lamang nagbago. Nagsimula ito sa hindi pagtulog sa gabi, palaging nakatingin sa isang sulok ng kanilang bahay at may ibinubulong. Pagkatapos, nagsimula na itong sumigaw sa kawalan. Tila may kaway na hindi nila nakikita. Ang pinakamasalap, sinasaktan na nito ang kanyang sarili. Kinakalmot niya ang kanyang sariling muka at braso hanggang sa magdugo. Kwento ni Lira, ang boses ay basak na at may magabi. Nagsasalita siya sa malangwaheng hindi ko kailanman narinig. Minsan, ang boses na lumalabas sa kanya ay hindi boses ng nanay ko. Malalim ito at nakakatakot, parang boses ng isang demonyo. Sinabi niyang sinubukan na nilang tumawak ng ibang albularyo. Ngunit sa sandaling makita nila ang kalagayan ng kanyang ina, lahat sila ay umaatras. Takot sa kung anumang masamang espiritu ang sumanib dito. "Kayo na lang po ang huling pag-asa ko." Pagmamakaawa niya, nakaluhod na sa sahig. "Pakiusap, iligtas ninyo ang nanay ko. Gagawin ko ang lahat." Nakatinginan sina Leo at Marco. Mula sa kwento ni Lira, naramdaman ni Leo ang isang napakalakas na enerhiyang itim. Isang kasamaang mas matindi pa kaysa sa aswang na kanilang nakaharap. Tumingin siya kay Marco na nakitaan niyang pag-aalinlangan sa mata. Ang alalang ng gukong aswang ay sariwa pa rin. Ngunit nang makita ni Marco ang despresyon sa mga mata ni Lira at ang determinasyon sa mukha ni Leo, isang bagay ang nagbago sa kanya. Tumayo siyang tuwid. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng tapang. "Ito na iyon. Ito ang tunay na laban." Tumango si Leo kay Lira. "Huwag kang mag-alala, Lira. Tutulungan ka namin." Tumayo si Marco sa kanyang tabi, hinawakan ang puluhan ng kanyang ita. "Saan namin matatakpuan ang iyong ina?" Agad na tumayo si Lira. Ang mukha ay nabuhayan ng kaunting pag-asa. "Nasa aming kubo, sa dulong ang gubat malapit sa talon. Pero kailangan nating magmadali.
Lalong lumalakas ang kung anumang sumasapi sa kanya paksapit ngang dilim. Walang sinayang na sandali. Inihanda ni na Leo at Marco ang kanilang nga gamit. Ang nga botalyang langis, mapinatuyong ugat, madasalan at ang kanilang matatalim na ita. Habang sinusundan nila si Lira papasok sa masukal na gubat, alam nilang tinatahak nila ang isang landas na punong panganib. Ngunit alam din nila na wala ng atrasan. Ang kanilang misyon bilang matagapagtanggol ng San Ignacio ay tunay nang nagsimula. Ang landas na kanilang tinatahak ay paakyat at pasikip ng pasikip. Ang magadambuhalang puno ay nagsasala sa sinang araw. Lumilihang isang takip silim na tila permanente sa saig ng gubat. Ang hangin ay mabigat at malakit. Puno amoying basang lupa, nabubulok ng mga dahon, at ang matamis ngunit nakakaumay na halimuyak ng mga hindi kilalang bulaklak. Tanging ang tunok ng kanilang mayabak sa mga tuyong sanga at ang kanilang mabibigat na pahingang bumabasak sa katahimikan. Si Lira ang nangunguna, bawat hakbang ay tiyak at pamilyar. Tila kabisado niya ang bawat sulok ng kagubatang iyon. Ngunit sa likod ng kanyang determinadong paglakad, napapansin ni Leo ang pangingini ng kanyang kamay at ang paminsan-minsang paglinon na puno ng kaba sa bawat aninong gumagalaw sa kanilang paligid, sa bawat kakaibang huning ng gakulisap. Lalo itong napapahigpit ng kapit sa laylayang ng kanyang damit. Si Marco naman ay nasa likuran. Ang kanang kamay ay hindi umaalis sa puluhan ng kanyang ita. Ang kanyang mata ay alerto. Sinusuri ang bawat anino, handa sa anumang biglaang pag-atake. Ang karanasan noong unang gabi ay nakiwan sa kanya ng isang aral na hindi niya malilimutan. Isang aral na nakturo sa kanya na ang kadiliman ay palaging nakaabang. Pagkatapos na halos isang oras na paglalakad, huminto si Lira sa isang maliit na paligid kung saan nakatayo ang isang malaking puno ng daon na nababalot ng ngabaging. Tumingin siya sa dalawa. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ang pag-alinlangan. Sandali, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Bago tayo magpatuloy, mayroon kayong dapat malaman. Isang bagay na maaaring magpabago ng tingin ninyo sa aking ina. Tumingin si Leo sa kanya. Ang kanyang mukha ay nagpapakitang pagunawa. Ano man iyon, Lira, narito kami para tumulong. Ngunit si Marco ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mata ay nanunuri. Huminga ng malalim si Lira. Tila nakipon ng lakas ng loop. Ang pamilya ko, ang aming lahi, kami ay mga mangkukulam. Ang salitang iyon ay tila isang batong ibinaksak sa tahimik na tubig. Nanlaki ang magamata ni Marco. Agad siyang umatras ng isang hakbang. Ang kanyang kamay ay mas humigpit sa kanyang itak. Ang salitang mangkukulam ay may isang kahulugan lamang para sa kanya. Isang kahulugan na konektado sa sumpa, sakit at kadiliman. Ano? Marin niyang tanong. Ang boses ay punong hinala. Nagpapatawa ka ba? Baka naman itong patibong. Mabilis na umiling si Lira. Ang maluha ay nagsimulang mamo sa gilid ng kanyang mamata. Hindi. Pakiusap, pakinggan ninyo muna ako. Hindi kami katulad na mamangkukulam na nasa isip ninyo. Ang lola ko, na siyang nagturo sa aking ina, ay isang manggagamot. O gumagamit kami ng mahika, ng mga bulong at orasyon. Ngunit hindi para manakit. Pinaliwanag niya na ang kanilang mahika ay nakaugat sa kalikasan. Ginamit nila ito para magpagaling ng makaraniwang sakit, para pagaanin ang loop ng manamatayan, para gumawa ng maanting-anting na pananggalang laban sa masasamang espiritu. Ang lola ko, pagpapatuloy niya, ang nilalapitan na mga taga-baryo kapag may batang hindi tumitigil sa pag-iyak sa gabi o kapag may mapananim na hindi lumalago. Gumagamit siya ng mga dasal para itaboy ang malas, hindi para magbigay nito. Ang aming kapangyarihan ay para sa balanse, para sa proteksyon. Ikinuwento niya na ang kanyang ina, si Aling Nida, ay pinagpatuloy ang tradisyon ngunit mas pinili nitong ilihim dahil sa takot sa panghuhusga ng mga tao, lalo ng simbahan. Sila ay namuhay ng tahimik,
Ginagamit lamang ang kanilang kaalaman kapag may tunay na nangailangan at kapag walang ibang makakatulong. Ngunit ngayon, sabi ni Lyra, ang boses ay basak na. Sa tingin ko, ang mismong lahi naming ito ang dahilan kung bakit pinahirapan ang aking ina. Siguro may isang malakas na nilalang, isang manggagaway na masama na gustong kunin ang kanyang kapangyarihan o simpleng gusto lang kaming parusahan dahil sa kung sino kami. Ngunit hindi na kumbinsi si Marco. Ang takot at galit mula sa pag-atake ng aswang ay bumalik. Para sa kanya, ang mahika ay mahika. At anumang hindi galing sa Diyos ay galing sa demonyo. Paano kami maniniwala sa iyo? Tanong niya. Ang tono ay may halong panunumbat. Paano namin malalaman na hindi kayo ang dahilan kung bakit nagiging mapangahas ang halimaw sa lugar na ito? Baka kayo ang nag-aalay sa kanila. Marco, tama na. Sawi ni Leo. Humarap siya sa kanyang kaibigan. Ang kanyang mata ay puno ng pagkadismaya. Pagkatapos ay humarap siya kay Lyra na ngayon ay tahimik ng umiyak. Lumapit si Leo at marahang hinawakan ang balikat nito. Tingnan mo siya, Marco. Mahinahon niyang sabi. Nakikita mo ba ang pagpapanggap sa kanyang luha? Naririnig mo ba ang kasinungalingan sa kanyang mahikbi? Ang isang anak na desperadong iligtas ang kanyang ina ang nakikita ko. Hindi isang halimaw. Humarap muli si Leo kay Marco. Ang kapangyarihan ay hindi likas na masama. Ang gumagamit nito ang nagbibigay ng kulay. Itim man o puti. Itinuro sa atin ng maestro na buksan ang ating isip at puso. Ang ating misyon ay tumulong sa lahat ng nangangailangan, anuman ang kanilang pinakmulan o paniniwala. Kung tatalikuran natin siya ngayon dahil lamang sa takot at pahuhusga, ano ang pinakaiba natin sa kadilimang sinusubukan nating labanan? Ang masalita ni Leo ay tumagos sa galit ni Marco. Tumingin siya kay Lyra na nakayuko at nanginginig. Nakita niya ang bigat ng pasanin nito, ang sakit ng pagiging iba at ang dalisay na pagmamahal para sa kanyang ina. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang kamay mula sa kanyang itak. Hindi pa rin siya lubusang kumbinsido. Ngunit ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang munting pag-unawa. Natahimik ang lahat. Tanging ang ihip ng hangin at ang tunog ng pag-iyak ni Lyra ang maririnig. Pinunasan ni Lyra ang kanyang maaluha at tumingin kay Leo na may pasasalamat sa kanyang mata. Salamat, bulong niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco. Naintindihan ko ang iyong pag-aalinlangan. Ngunit isinusumpa ko, sa ngalan ng aking ina, wala kaming masamang hangarin. Ang tanging gusto ko lang ay mailigtas siya. Tumangos si Marco. Isang tango na nagsasabing handa siyang magbigay ng isang pagkakataon. Sige, sabi niya, patunayan mo. Muli silang nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit ngayon, ang hangin ay tila mas mabigat. Ang katahimikan ay hindi na dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng isang sikretong nabunyag. Alam ni na Leo at Marco na ang kanilang susunod na haharapin ay hindi lamang isang simpleng masamang espiritu. Papasok sila sa isang mundo ng mahika, ng masinaunang alitan, kung saan ang linya sa pagitan ng kaibigan at kaaway ay hindi malinaw. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Lyra, isang babaeng may dalang liwanag at anino na maring maging susi sa kanilang tagumpay o sa kanilang kapahamakan. Ilang sandali pa, natanaw na nila ang isang munting kubo sa gitna ng isang maliit na kapirasong lupa kung saan may mga tanim na gulay at halamang gamot. Sa unang tingin, ang kubo ay payak ngunit maayos. May mga nakasabit na tuyong bulaklak at mga kabibe sa bintana bilang palamuti. Ngunit habang papalapit sila, isang malamig na hangin ang tila humampas sa kanila. Isang lamig na hindi galing sa kalikasan. Ang dating maaliwalas na kubo ay nababalot ngayon ng isang mabigat at madilim na aura. Ang amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas na karaniwang na amoy sa matahanan sa probinsya ay nahaluan ng amoy ng pakabulok at sakit. Sa pintuan, may mga simbolo na iginuhit gamit ang uling. Mapilit na pananggalang na iginuhit ni Lyra sa kanyang desperasyon.
Pakpasok nila, ang tanawin sa loop ay mas malala pa. Ang lahat ng mga bintana ay nakasara. Nag-iwan lamang sa sinang ang kandila bilang liwanag. Sa gitna ng maliit na silid, sa isang papag na kawayan, naroon si Aling Nida. Ang kanyang katawan ay payat na payat. Ang balat ay maputla at may mga sariwang kalmot. Ang kanyang mga kamay at paa ay itinali sa papag gamit ang lubid na gawa sa abaka. Ngunit ang pinakanakakakilabot sa lahat ay ang kanyang mamata. Dilat na dilat ngunit walang buhay. Nakatitik sa kawalan na tila may pinapanot sa isang mundong sila lamang ang nakakakita. Mula sa kanyang bibig ay may lumalabas na walang tigil at mahinang bulong sa isang lengwaheng hindi nila maintindihan, nanay. Alas pabulong na sabi ni Lira, ang puso niya ay tila pinipigas sa sakit. Agad na kumilos si Leo. Marco, ihanda mo ang pausok. Lira, kailangan namin ng bilok na proteksyon ngayon na. Habang inihahanda ni Marco ang isang palayo na may nakbabagang uling, kung saan inilagay niya ang pinahalong insenso, asin, adurok na dahon ng ampalaya. Si Leo naman ay inilabas ang kanyang magamit. Isang maliit na botliang langis ng niyok na may lumulutang na ugat ng luyang dilaw at ang kanyang rosaryo. Lumuot siya sa isang sulok at nagsimulang magdasalang taimtim. Si Lira naman, gamit ang isang pirasong puting tisa, ay mabilis na gumuhit ng isang malaking bilok sa sahik na kawayan. Sa loob nito ay iginuhit niya ang masinaunang simbolo ng proteksyon na itinuro ng kanyang lola. Umikot ang mapait ngunit sagradong usok mula sa palayok, kumalat sa buong kabahayan. Dahan-dahang lumapit si Leo sa higaan. Sinimulan niyang bigkasin ang oratio imperata laban sa masasamang espiritu. Ipinatong niya ang kanyang kamay na may hawak na rosaryo ilang pulgada mula sa nuni Aling Nida. Sa sandaling iyon, ang tila walang buhay na katawan ay biglang nag-iba. Tumigil ito sa pagbulong. Dahan-dahan, ang ulo nito ay pumihit paharap kay Leo. Ang mamatang walang buhay ay biglang nakaroon ng fokus. At sa loob nito ay isang apoy ng purong galit at pagkamuhi. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Aling Nida. Isang ngising hindi nababagay sa kanyang mukha. At nagsalita ito, ngunit hindi sa boses niya. Ang boses ay malalim, garalgal at puno ang panunuya. Isang batang nagpapanggap na banal. Ano ang magagawa ng iyong dasal sa akin? Humalahak ito. Isang tunok na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Nagpadala sila ng isang sisiw. Pilit na ipinagpatuloy ni Leo ang kanyang dasal, ngunit ang bawat salita ay tila bumibigat sa kanyang bibig. Ang nilalang sa loob ni Aling Nida ay lumingon kay Marco at isang duwag na nagtatago sa likod ng usok at apoy. Naramdaman mo ba ang takot, bata? Ang takot na iyan. Matagal ko nang kinakain. Biglang napahawak si Marco sa kanyang lig. Ang kanyang mata ay nanlaki sa takot. Sa kanyang isipan, malinaw niyang nakikita ang mukha ng aswang mula sa paupahan. Ang magapulang mata nito, ang matutulis na pangil na handa siyang lapain. Naramdaman niya ang multong ang makukol nito sa kanyang lalamunan. Marco, huwag kang magpadala. Sigaw ni Leo. Huli, ang tingin ng demonyo ay napunta kay Lira na walang tigil sa pag-usal ng kanyang sariling orasyon habang nakaguhit ang simbolo. Ang ngisi nito ay lalong lumawak at ang taksil, ang lapastangan sa sariling dugo. Ikinahihiya ka nga iyong maganinuno. Ipinagpalit mo ang kapangyarihan ng ating lahi para sa mga mahihinang ito. Sa isipan ni Lira, nakita niya ang imaheng ang kanyang lola. Ngunit ang mukha nito ay puno ng galit at pagkadismaya, tinatawag siyang traidor. Biglang yumanik ang buong kubo. Ang manakasabit na kaldero sa kusina ay sunod-sunod na nahulog. Ang apoy sa mga kandila ay biglang lumaki at naging kulay itim. Ang temperatura ay bumaksak, nakdadala ng isang nagyelong lamig na tumatagos hanggang sa buto. Si Aling Nida ay nagsimulang pumalag ng buong lakas. Tila kinukuryente. Ang malubid ay halos mapatit na. Ang kanyang katawan ay iniarko sa isang hindi natural na paraan habang ang boses ng demonyo ay tumatawa ng malakas. Nakikita ninyo, wala kayong laban. Ang lugar na ito ay akin na. Ang babaeng ito ay akin na. Nawawala na silang pag-asa. Si Marco ay halos hindi na makahinga.
paralisado sa kanyang sariling takot, si Lyra ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang masalita ang demonyo ay tumatama sa kanyang pinakamalalim na insecurities. At si Leo, ramdam niya ang kanyang pananampalataya na unti-unting naubos sa harap ng isang napakalakas na kasamaan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdududa, naalala niya ang mga salitang kanyang maestro. Ang pinakamalakas na sandatangang isang albularyo ay wala sa kanyang magamit, kundi sa puso niyang hindi sumusuko. Isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang katawan. Tumayo siya na tuwid. "Hindi!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kubo. "Mas malakas kaysa sa tawa ng demonyo. Sa ngalan ng Arkanghel. Sa ngalan ng liwanag na mas makapangyarihan kaysa sa iyong kadiliman. Utos ko sa iyo. Umalis ka." Ang sigaw niya ay tila gumising sa dalawa. Si Lyra na may bagong determinasyon ay sinimulang bikasin ang kanyang orasyon ng mas malakas at mas mabilis. Ang simbolo sa sahig ay nagsimulang magliwanag ng kulay puti. Si Marco na nakawala sa kanyang bangungot ay kinuha ang buong lalagyan ng asin at ibinuhos ito sa katawan ni Aling Nida. Ang tatlong puwersa, ang banal na dasal ni Leo, ang mahikang alikasan ni Lyra, at ang panlaban na elemento ni Marco ay nagsanib. Ang katawan ni Aling Nida ay umarko sa huling pagkakataon at isang nakabibinging sigaw ang kumawala mula rito. Isang sigaw na pinahalong boses ng isang babae at ng isang demonyo. Isang makapal at mabahong itim na usok ang biglang bumulwak mula sa bibig nito. Ang usok ay umikot sa gitnang silid na kanyo ng isang nakakatakot na mukha. Mula rito, isang salita ang narinig nila. Isang salita na hindi nila malilimutan. Isang boses na matanda, makapangyarihan at punong kasamaan. Mga hangal, umalingaw-ngaw ang boses sa kanilang maisipan. "Pinalaya ninyo siya, ngunit hindi ninyo matatakasan ang aking put. Darating ang reyna at lahat kayo ay luluhot sa ilalim." Ang kanyang anino, pagkatapos ngang masalitang iyon, ang itim na usok ay biglang naglaho na parang hinigop ng hangin. Ang pagyanig ay tumigil. Makandila ay bumalik sa normal na liwanag. Ang nakakakilabot na lamig ay nawala. Napalitan na init na hapon. Si Aling Nida ay bumagsak sa papag. Walang malay ngunit ang kanyang pahinga ay payapa at malalim na. Ang madilim na presensya ay tuluyan nang nawala. Mabilis na lumapit si Lyra sa kanyang ina. Kinalagan ito at niyakap ng mahigpit habang umiyak sa sobrang pasasalamat at ginhawa. Sina Leo at Marco naman ay napaupo sa sahig. Pagod na pagod ang katawan, isip at kaluluwa. Nagtagumpay sila. Ngunit habang pinagmamasdan nila ang mag-inang payapang magkayakap, ang babalangang isang darating na reyna ay umukilkil sa kanilang maisipan. Alam nilang hindi pa ito tapos. Ang laban na ito ay simula pa lamang palang isang mas malaking digmaan. Ang pagbabalik sa paupahan ay may dalang kakaibang bigat. Ang tagumpay sa pagpapalayas ng masamang espiritu kay Aling Nida ay mabilis na napalitan ng isang nanunuot na kaba dahil sa banta ng isang misteryosong reyna. Sinalubong sila ni Aling Elena na may mainit na salabat at ngiti, ngunit sa likod ng kanyang pag-alala hindi maiwasan ni Leo na makduda. Ang bawat sulok ng lumang bahay na dati ay tila naglalaman lamang ng malumang alala, ngayon ay tila may tinatagong mas malalim at mas madilim na lihim. Ang bahay na nagsilbing kanlungan nila sa unang gabi ng panganib ngayon ay parang isang hawlang hindi nila matakasan. Sa mga sumunod na araw, habang si Marco ay nagpapagaling na lakas at si Lyra ay abala sa pag-alaga sa kanyang ina, si Leo ay hindi mapakali. Ang masalita mula sa demonyo ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Gabi-gabi, tinitignan niya ang kisame ng kanilang silid at sa itaas nito ang madilim na galamay amo ang gaksep. Naalala niya ang babala ni Aling Elena noong una silang dumating na huwak akyat doon. Noon inisip niyang ito'y dahil lamang sa alikabok at pagiging delikado ng lumang istruktura. Ngayon, para sa kanya,
Ito isang nakakandadong pinto na naglalaman ng sagot isang gabi. Habang mahimbing na natutulog si Marco at si Aling Elena naman ay abala sa likod bahay sa pag-ayos ng kanyang mahalaman, nakpasya si Leo. Dala ang isang kandila. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo. Bawat hakbang ay maingat upang hindi lumikha ng ingay sa umugong na sahig na kahoy. Narating niya ang dulo ng pasilyo kung saan may isang lubid na nakabitin mula sa kisame. Sa pahila niya rito, isang parisukat na pinto ang bumukas pababa, kasama ang isang lumang hagdan ng yari sa kahoy, isang amoy ng alikabo, nabubulok na papel, at isang bagay na hindi niya matukoy tila amoy ng lumang dugo ang sumalubong sa kanya. Umakyat siya, bawat baitang ang hagdan ay nagre-reklamo sa kanyang bigat. Ang gaksep ay isang mundo nga kinalimutan, nga lumang kasangkapan na natatapan ng puting kumot na tilam nga multos sa dilim. Makahon nga dumang damit, isang sirang upuang tumatumba na marahang gumagalaw sa ihip ng hangin mula sa isang butas sa bubong at makakapal na sapot ng gagamba na kumikinang sa liwanag ng kandila. Ang hangin ay hindi gumagalaw. Mabigat at tila punong mabulong mula sa nakaraan. Sa gitna ng mga nakatamba na gamit, isang bagay ang umagaw sa kanyang pansin. Isang baul na gawa sa maitim na kahoy, nakatago sa pinakasulok. May mga kakaibang simbolo na inukit sa takip nito. Mga simbolong hindi niya pa nakikita kahit sa mga libro ng kanyang maestro. Kinakalawang na ang kandado nito. Gamit ang maliit na patalim na lagi niyang dala, pilit niya itong binuksan. Sa loob natakpuan niya ang makakatwang bagay. Mga pinatuyong bungkos ng halaman na hindi niya kilala. Mga butong hayop na tinalian ng itim na sinulid. At sa ilalim ng lahat, isang kwadernong nababalutan ng balat ng hayop, ang talaarawan. Nanginginig ang makamay ni Leo habang binubuklat niya ang makapahina nito. Ang sulat ay luma na, halos mabura na sa paglipas ng panahon. Ito ay talaarawan ng isang dating nangupahan sa bahay. Isang mga ngaso na nakngangalang Basilio. Isinulat mga 50 taon na ang nakalipas. Ang unang pahina ay naglalarawan sa kanyang pagangasaganda ng San Ignacio. Ngunit agad itong napalitang ng takot. Isinulat niya ang tungkol sa mga alagang hayop na nawawala tuwing kabilugan ng buwan. At kung paano ang madayuhang naglalakbay sa gubat ay hindi na muling nakikita. Sa mga sumunod na pahina, isinalaysay ni Basilio ang kanyang pagsisiyasat. Gabi-gabi, nag-aabang siya at natuklasan niya ang isang katotohanang nakapangingilabot. Ang ma-orihinal na nagmamay-ari ng lupain ay hindi maordinaryong tao. Sila ay isang angkan, isang pamilya, isang makapangyarihang angkan ng maaswang. Inilarawan niya kung paano sila namumuhay na parang mga normal na tao sa umaga, ngunit na ibang anyo sa gabi upang Manila. Hindi sila mga halimaw na walang isip. Sila ay organisado, tuso at pinamumunuan ng isang makapangyarihang matriarka na tinatawangang mataga-baryo sa bulungan bilang ang reyna. Ang huling pahina ng talaarawan ng nakpadugo sa malabi ni Leo sa sobrang pakatulala. Ang sulat ni Basilio ay nanginginig at mabilis. Nalaman ko na ang kanilang sikreto, basa niya. Ang bahay na ito, ang mismong kinatatayuan nito, ito ang kanilang pugat, ang kanilang bahay anakan. Dito sila nagsisilang ngang kanilang supling. Ang lupa sa ilalim nito ay sagrado sa kanila. Dito humuhugot ng lakas ang kanilang lahi. Kailangan kong umalis. Kailangan kong may naririnig ako sa labas. Paparating na sila. Alam nilang doon nagtatapos ang talarawan. Sa isang mansangang tuyong tinta na tila mabilis na naibaksak ang pluma. Nanlamig ang buong katawan ni Leo. Ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang aswang na sumalakay sa kanila ay hindi isang dayo. Ito ay nasa sarili nitong teritoryo. Ang buong paupahan ay isang bitag. Sa gitnang kanyang pagkagulat, nakarinig siya ng boses mula sa ibaba. Ang boses ni Aling Elena, ngunit mas masaya, mas masigla, at isang malalim na boses ng isang lalaki na tumatawa ng malakas, nagmamadali. Isinara ni Leo ang talarawan. Itinago ito sa ilalim ng kanyang damit at maingat na bumaba mula sa gaksep.
Paksaran niyang pinto sa kisame. Nakita niya si Aling Elena sa sala. Masayang nakayakap sa isang lalaking matipuno at malaki ang katawan. Ang lalaki ay may balat na kulay kayu manggi, makamay na makakapal at halatang sanay sa mabibigat na gawain, at isang ngiti na nagpapakitang kabaitan at pagiging mapagkatiwalaan. "Leo, Marco!" Masayang tawag ni Aling Elena. Naginising ang natutulog na si Marco. Narito na ang asawa ko, si Isko. Galing siya sa malayong paglalakbay. Humarap sa kanila si Mang Isko. Ang kanyang mga mata ay puno ng sigla. "Kayo pala ang magabagong albularyo sa baryo. Ikinagagalak ko kayong makilala. Nagdala ako ngang pasalubong para sa inyo," sabi niya. Habang iniaabot ang isang bayong na puno ang maprutas, tumayo si Leo pilit nang umingiti. Kinuha niya ang kamay ni Mang Isko para magmano sa pagdikit ng kanilang balat. Naramdaman ni Leo ang isang kakaibang lakas mula sa lalaki, isang lakas na pamilyar, isang lakas na tulad ng sa nilalang na kanilang kinalaban. Ngunit ang mukha sa harap niya ay mukha ngang isang mabuting tao, isang mapagmahal na asawa, isang haligi ng tahanan, ang pinakakatakot-takot na mga halimaw. Naisip ni Leo ay hindi ang mga nakpapakita ng kanilang mga pangil. Ito ay ang mga naktatago sa likod ng mga pinakakaraniwan at mapagkakatiwalaang mukha. Ang kanilang kanlungan ay naging pugat ng kahoy. At ngayon, sila ay nakatira sa ilalim ng isang bubong kasama nito. Ang pagdating ni Mang Isko ay nagdala ang panandaliang kapayapaan sa paupahan. Siya ay naging isang amang-amahan kina Leo at Marco. Sa umaga, tinuturuan niya sila nga mga praktikal na bagay tulad na paggawa nga mga bitak para sa mga hayop gubat at kung paano patalasin ang itak sa tamang paraan. Sa gabi, sa harap ng isang maliit na siga sa bakuran, kinukwentuhan niya sila ng kanyang nga paglalakbay makwentong puno ng aral at katatawanan. Si Marco ay lubusang nahalina sa kanya. Para sa kanya, si Mang Isko ang kumakatawan sa lakas at karunungang hindi nila natutunan sa kanilang maestro. Isang tunay na lalaki na sanay sa hirap at marunong mabuhay. Ngunit si Leo, sa kabila nga kabaitang ipinapakita ni Mang Isko, ay hindi malis ang tinik ang hinala sa kanyang dibdib. Ang ala-alangang tala-arawan mula sa gaksep ay parang isang aninong laging nakabuntot sa kanya. Pilit niyang iwinawak si ito. Sinasabi sa sarili na baka dala lang ng pagod at takot ang kanyang pagdududa. Subalit ang kapayapaang ito ay hindi nagtagal. Nagsimula ito sa isang bulong-bulungan mula sa isang magsasaka. Isang umaga, natakpuan na lamang niyang patay ang lahat ng kanyang manok sa kulungan. Walang bakas ng dugo, walang bakas ng pagpupumiglas. Ang tanging naroon ay dalawang maliliit na butas sa lig ng bawat manok. Sinundan itong kwento ng isang pastol na nawalan ng kambing. Natakpuan niya ito sa gilid ng pastulan. Tuyong-tuyo na tila hinigop ang lahat ng dugo mula sa katawan. Ang makwento ay naging sunod-sunod. Isang baboy ramo, isang aso, hanggang sa isang kalabaw na pagaring ang pinakamayamang magsasaka sa baryo. Isang pattern ang nabuo, isang pattern ng kamatayan na walang tunok at walang bakas. Isang uhaw na hindi napapawi. Ang takot ay muling gumapang sa buong San Ignacio. Ang mga tao ay nagsimulang makulong sa kani-kanilang mabahay pagsapit ng takip silim. Ang dating masayang baryo ay nabalot ng katahimikan at hinala. At sa gitna ng lahat ng ito, si Mang Isko ang lumabas na bayani. Ipinatawag niya ang lahat ng kalalakihan ng baryo, kasama sina Leo at Marco. Hindi natin maaring hayaan ang halimaw na ito na mahari sa ating baryo. Buong tapang niyang pahayag. Kailangan nating makaisa. Kailangan nating maging handa. Panahon na para ang mga tupa ay matutong lumaban sa lobo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nag-organisa sila ng mga grupo ng tanot na nagpapatrolya sa gabi. At sinabi niya kina Leo at Marco na panahon na para sa isang mas seryosong pagsasanay. Dito nagsimulang lumalim ang pagdududa ni Leo. Dinadala sila ni Mang Isko sa pinakasulo ng gubat tuwing gabi. Malugar na kahit ang mapinakamatapang na mga ngaso ay iniiwasan. Dito,
Sabi ni Mang Isko, nararamdaman ang tunay na pulso ng gubat. Dito, kailangan ninyong talasan ang inyong pakiramdam dahil ang bawat tunok ay may kahulugan, ang bawat anino ay maring maging kaibigan o kaaway. Tinuruan niya sila kung paano magbasa ng gabaka sa lupa, kung paano malaman kung ang isang sanga ay nabali dahil sa hangin o dahil sa bigat ng isang nilalang na dumaan. Tinuruan niya sila tungkol sa makahina ng aswang, ang bisa ng asin, bawang at ng buntot ng pagi. Lahat ng ito ay tila kapaki-pakinabang, ngunit may kakaiba sa kanyang naturo. Isang gabi, habang naglalakat sila, sinabi ni Mang Isko, ang gubat ay may sariling batas, maiho, ang batas ng buhay at kamatayan. Ang malakas ay nabubuhay at ang mahina ay nagsisilbing pagkain. Hindi ito kasamaan, ito ay balanse. Ang masalitang iyon ay tumatak sa isip ni Leo. Ang kanilang paksasanay bilang albularyo ay nakaugat sa pagprotekta sa mahihina, sa pagbibigayng lunas, hindi sa pagtanggap sa batas ng maninila. Isang gabi, nakpakita si Mang Isko ng isang bitak na kanyang ginawa. Matagumpay itong nakahuli ng isang malaking baboy ramo. Sa halip na patayin ito ng mabilis, dahan-dahan niya itong sinaksak sa isang partikular na paraan. Ganito, paliwanag niya, habang nakangiti, pinaparangalan ninyo ang espiritu ng inyong nahuli. Hinihigop ninyo ang kanyang lakas. Para kay Marco, isa iyong kahangahangang pagpapakita nga, husay ang isang mangangaso. Ngunit para kay Leo, ito ay tila isang madilim na ritual, isang paganong seremonya ng pag-alay. Ang pagpatay ay hindi lamang para sa pagkain. Mayroon itong kahulugan na mas malalim at mas nakakatakot. Tinangka ni Leo na kausapin si Marco tungkol dito. Hindi mo ba napapansin, Marco? Hindi natatakot si Mang Isko sa gubat tuwing gabi. Ang kanyang mga mata, minsan tila nagliliwanag sa dilim. Ang kanyang maturo ay hindi turo ang sang manggagamot, kundi ang sang maninila. Ngunit si Marco ay nagalit. Ano ka ba, Leo? Nagiging paranoid ka na. Tinuturuan tayo ni Mang Isko para maging malakas, para maprotektahan ang ating sarili at ang baryo. Ikaw naman, lahat na lang ay binibigyan mong masamang kahulugan. Pasalamatan mo na lang siya dahil kung hindi sa kanya, baka wala na tayong kalaban-laban. Ang kanilang pagtatalo ay nag-iwan ng lamat sa kanilang pagkakaibigan. Si Leo ay lalong naging mapag-isa sa kanyang nahinala. Si Aling Elena naman ay nananatiling tahimik sa isang tabi. Patuloy siya sa kanyang pagiging maalaga. Ngunit sa tuwing titignan siya ni Leo, may nakikita siyang kislap ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Isang pihating hindi nito masabi. Tila isa siyang bihag sa sarili niyang tahanan. Ang lahat ay umabot sa sukdulan isang umaga. Isang sigaw ng pahingi ng tulong ang gumising sa buong baryo. Ang natitirang kalabaw ni Mang Taban, ang pinakamalaki at pinakamalakas sa buong San Ignacio, ay natagpuang patay sa mismong bukana ng gubat. Nakatayo ito na tila isang estatwa, ngunit ang mamata ay dilat at walang buhay at ang buong katawan ay tuyot na tuyot. Ang takot ng mataw ay napalitan ng galit. Agad na tinipon ni Mang Isko ang kalalakihan. Tumayo siya sa ibabaw nga isang malaking bato. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa buong paligid. Mga kabaryo! Tama na ang pagtatago! Tama na ang takot! Ngayong gabi, tayo naman ang mga ngaso. Susugurin natin ang gubat at hanapin natin ang halimaw na ito. Papatayin natin ito at ibabalik natin ang kapayapaan sa San Ignacio. Nahiyawan ang tao, itinaas ang kanilang maita at sulo. Puno silang tapang na ibinigay ni Mang Isko. Ngunit habang nakatitik si Leo sa kanilang leader, hindi isang bayani ang kanyang nakikita. Nakikita niya ang isang lobong nak-anyong pastol. Isang halimaw na nag-organisa sa mismong matupa na kanyang binibiktima. Sa sandaling iyon, isang malamig na katotohanan ang bumalot kay Leo. Ang pagsasanay ni Mang Isko ay hindi para ihanda sila sa paglaban sa halimaw. Ito ay para ilihis ang kanilang atensyon. Ang pag-organisa ng tanot, ang pagtuturo ng makahinaan ng aswang, lahat ay isang malaking palabas. Isang palabas para siya ang maging tagapagligtas sa mga matang lahat, habang sa dilim siya mismo ang pumapatay.
Ang kadiliman ay hindi lang basta bumabangon. Ito ay nakangiti sa kanila, nakikipakamay at nangunguna sa kanila patungo sa sarili nilang kapahamakan. Gabi, ang gubat ay napunong naalab na masulot na alang mabulungan. Ang makalalakihan ng San Ignacio sa pangunguna ni Mang Isko ay pumasok sa madilim na kagubatan na may dalang tapang at ita. Hinati sila ni Mang Isko sa 3 grupo. Kayo, sabi niya kina Leo at Marco, sabay turo sa isang mas maliit at tila hindi gaanong masukal na landas. Doon kayo sa kanlurang bahagi. Isama ninyo si Lira. Mas ligtas doon. Ngunit kailangan pa rin nating bantayan. Kung may makita kayong kakaiba, magbigay kayong hudyat. May kung anong kumirot sa dibdib ni Leo. Ang paghihiwalay sa kanila mula sa pangunahing grupo ay tila masyadong planado. Ngunit si Marco, na puno pa rin ng tiwala kay Mang Isko, ay masiglang tumango. Sumama sa kanila si Lira. Ang kanyang mata ay determinado. Kung may halimaw na pumapatay sa mga hayop, nais niyang tumulong sa pahuli dito. Habang tinataha nila ang itinakdang landas, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanila. Amoy na susunaw na balahibo at tila kemikal na hindi nila matukoy. Pagkatapos, sa dikalayuan, sa isang direksyon na ipinagbawal sa kanila ni Mang Isko, nakita nila ito, isang manipis na usok na kulay itim, umiikot pa'y taas sa pagitan ng mga puno. Hindi ito usok na ordinaryong siga. Ano yon? Tanong ni Marco. Sabi ni Mang Isko ay huwag tayong pupunta sa parteng iyan. Dakdak niya, may bahit ng pag-alinlangan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan nating alamin, sagot ni Leo, ang kanyang boses ay seryoso. Lira, Marco, may masama akong kutop. Ang pangangaso na ito. Ang lahat ng ito, parang isang palabas. Tumingin si Marco kay Leo. Ang pagtataka ay napalitan ng inis. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ng kaibigan at ang pag-alala sa mukha ni Lira, bumigay din siya. Sige, sabi niya, pero mag-ingat tayo. Iniwan nila ang landas at sinundan ng itim na usok. Habang palalim sila ng palalim sa gubat, ang paligid ay nag-iba. Ang mapuno ay tila mas matatanda at mas baluktot. Ang sanga nito ay parang makamay na nag-aabang. Nagsimula silang makakitang makakatuwang bagay. Mabutong hayop na nakaayos sa isang bilog. Masimbolong inukit sa mapuno na tila kumikinang sa dilim. Ang bawat hakbang nila ay mas maingat. Ang bawat tunok sa paligid ay tila isang banta. Sa wakas, narating nila ang isang tagong luwal. Isang natural na espasyo na napapaligiran ng malalaking bato at makakapal na halaman. Natago sila sa likod ng isang malaking puno ng acacia at mula doon, nasaksihan nila ang isang tanawing hindi nila malilimutan. Sa gitna ng luwal, may isang altar na gawa sa pinakpatong-patong ng mga bato. Nakahandusay sa ibabaw nito ang katawan ng kalabaw na natakbuang patay kaninang umaga. At sa tabi nito nakatayo si Mang Isko. Ngunit hindi. Ito ang Mang Isko na kilala nila. Hubot-hubot ang pangitaas niyang katawan. At sa liwanag ng isang itim na sulo, nakita nila ang magaitim na marka tattoo sa kanyang balat na tila gumagalaw. Mayroon siyang hawa na isang mangkok kung saan nanggagaling ang itim na usok. Siya ay bumubulong ang isang orasyon sa isang lengwaheng malagim at hindi nila maintindihan. Walang ano-ano'y kinuha niya ang isang obsidian na patalim at hiniwa ang kanyang sariling braso. Ang itim at malapot niyang dugo ay ipinatak niya sa katawan ng kalabaw. Sa pagdapong kanyang dugo sa patay na hayop, isang madilim na enerhiya ang umikot sa kanyang paligid. Ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago. Ang kanyang makuko ay humaba at kumurba na parang makutsilyo. Ang kanyang makupin ay tumulis na parang mapangil. Ang kanyang mamata ay nag-alap na parang dalawang nagbabagang uling. Ang kanyang likod ay umarko at isang malalim na ungol. Isang ungol ang isang halimaw. Ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Sa sobrang gulat at pagkasuklam, hindi sinasadyang napatapak si Marco sa isang tuyong sanga. Isang malutong na tunok ang bumasak sa katahimikan ng ritual.
Biglang ipinihit ni Mang Isko ang kanyang ulo. Ang mukha niya ay isa ng maskara ng purong kasamaan. Ang mabait na ngiti ay wala na. Napalitan ng isang mapanirang ngisi. Leo, nagsalita siya. Ang boses niya ay garalgal na. Ano ibig sabihin nito? Ano sa tingin mo, bata? Sagot ng halimaw na si Mang Isko habang dahan-dahang naglalakad palapit sa kanila. Ang ibig sabihin nito ay ngahangal kayo. Mabulag, akala ninyo ba talaga ay tutulungan ko kayo? Humalahak siya. Ang pangangaso, isa iyong napakagandang ideya, hindi ba? Para ilabas ang lahat ng tupa mula sa kanilang makulungan. Para lituhin sila, para mas madali silang pagpilian. Pinakatiwalaan ka namin. Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay punong sakit at galit. Tinuring ka naming ama. Taksil ka. Pag-ibig ng isang ama. Muling tumawa si Mang Isko. Ang turing ko sa inyo ay maalagang baboy na pinapataba, naghihintay ng tamang panahon para katayin. Itinaas niya ang kanyang makuko, handa ng sumalakay. Inihanda ni na Leo, Marco, at Lira ang kanilang mga sarili para sa isang labanang alam nilang hindi nila kayang ipanalo. Ngunit bago pa man makakilos, si Mang Isko, isang boses ang pumuno sa buong luwal. Isang boses na malamig, makapangyarihan, at puno ng sinaunang kasamaan. Magaling, Isko, isang mahusay na palabas. Mula sa pinakamadilim na anino sa pagitan ng mabato, isang anyo ang lumitaw. Isang matandang babae na may buhok na singputing niyebe, nakasuot ng itim na barot saya na may maburdang kulay dugo. Ang kanyang mata ay matatalim at puno ng karunungan ng daan-daang taon ng kasamaan. Sa kanyang kamay ay isang tungkot na gawa sa baluktot na kahoy. Siya ay si Lola Amara, ang reyna ng gaaswang. Yumuko si Mang Isko sa harap niya. Aking reyna. Ngumiti si Lola Amara. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mata. Tumingin siya sa tatlo na parabang sila ay malanggam lamang. Kaya pala may naamoy akong ngadaga, sabi niya. Magabatang naglaro ng albularyo. Nakakatuwa. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang reyna. Nasiyahan ba kayo sa aming munting palabas? Ang takot sa inyong baryo. Ang pagkakaisa laban sa isang katang-isip na halimaw. Lahat ay ayon sa aking plano. At kayo, turo niya sa kanila. Kayo ang naksilbing pampagana. Naramdaman ni na Leo, Marco, at Lira ang isang takot na mas matindi pa kaysa sa kanilang naramdaman nun. Sila ay nasa gitna ang pugat ng gakawe, napapaligiran at walang matatakbuhan. Ang kanilang pinakamasamang bangungot ay nakatoto. Ngumisi si Lola Amara. Ang inyong munting laro ay naktatapos na ngayong gabi. Maligayang pagdating sa tunay na San Ignacio, mga bata. Walang babala, walang pag-alinlangan. Sa isang malamig na utos mula kay Lola Amara, kunin mo sila, Isko. Nagsimula ang isang labanang hindi nila kailanman napaghandaan. Si Mang Isko, sa kanyang halimaw na anyo, ay sumugod na parang isang itim na anino. Ang kanyang makuko ay handang pumunit at pumatay. Unang sumalaw sa atake si Marco. Ang kanyang galit sa pagkakatraidor ay nagsilbing panggatong sa kanyang tapang. Iwinasiwas niya ang kanyang ita. Ngunit ang bawat taga niya ay tila tumatama lamang sa hangin. Ang bilis ni Mang Isko ay hindi pangkaraniwan. Sa isang iglap, nasa likuran na niya si Marco at sa isang malakas na hampas ng likod ng kanyang palat. Si Marco ay tumilapon na parang isang basahan at bumaksak sa isang malaking ugat ng puno. Si Lira naman ay hindi umatras. Mula sa kanyang makamay ay lumabas ang mahiblang ang pilak na liwanag. Ipinulupot niya ito sa mapa ni Mang Isko. Bahagyang natigilan ang halimaw. Ngunit sa isang malakas na sigaw, pinatit niya ang nga, mahikang tilam nga, sinulit lamang. Ngumisi si Mang Isko. Iyan lang ba ang kaya ng lahi mo? Munting magkukulam? Sumugot si Leo. Ginamit ang lahat ng kanyang natutunan. Ang kanyang maggalaw ay mabilis at kalkulado. Iniwasan ang mga nakamamatay na kuko habang nakahanap ng tiempo para makatama. Nagawa niyang makiwan ng hiwa sa braso ng aswang. Ngunit ang sugat ay mabilis na nakilom na tila hindi nangyari.
Habang sila ay abala kay Mang Isko, si Lola Amara ay nakatayo lamang sa isang tabi. Nanunot na may ngiti sa kanyang malabi. Tila isang renang pinapanot ang kanyang maalagang aso na naglalaro. Hindi niya kailangang gamitin ang kanyang nakamay. Sa isang kumpas lamang ng kanyang tungkot, ang naugat ng mga puno sa paligid ay biglang nabuhay. Gumapang na parang maahas at pumulupot sa mabinti ni Leo at Lira. Iginagapos sila sa kanilang kinatatayuan. Mga bata, sabi ni Lola Amara. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng lason. Hindi ba sinabi ko na sa inyo? Ang larong ito ay tapos na. Pagod na at sugatan. Wala nang magawa ang tatlo. Lumapit si Mang Isko kay Leo. Itinaas ang kanyang kamay na may matatalim na kuko. Handa nang tapusin ang lahat. Sa desperasyon, sumigaw si Lira huwak. Tama na. Anong kasalanan ng nanay ko sa inyo? Bakit ninyo siya pinahirapan? Ang tanong na iyon ang tila nakakuha ang interes ni Lola Amara. Ibinaba niya ang kanyang kamay, senyales para tumigil si Mang Isko. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lira. Ang kanyang mamata ay nanlilisik. Ang iyong ina, panimula niya. Bawat salita ay tila isang pata ng yelo. Ang iyong ina ay isang hangal, isang taksil. Ipinakanulo niya ang kanyang sariling lahi para sa isang pag-ibig na ipinagbabawal. Tinangka niyang itago ang bunga ang kanilang pagkakasala. Tumingin siya kay Lira na may halong pandidiri. Hindi ko siya isinumpa dahil sa kung sino siya, Lira. Isinumpa ko siya dahil sa kung ano ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan noon. Lumapit pa siya ng kaunti. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula kay Lira. Isang batang isinumpa bulong niya. Isang dumi sa isang marangal na lahi. Ikaw iyon, Lira! Ikaw ang sumpa! Ang salitang iyon ay tumusok sa puso ni Lira na parang punyal. Ang kanyang buong mundo ay gumuho. Ang sikretong itinatago ng kanyang ina. Ang dahilan ng kanilang pagtatago ay nabunyak sa pinakamasakit na paraan. Ngunit tila hindi pa nasiyahan si Lola Amara. Ngumiti siya. Ngunit huwag kayong makalala. Hindi ko kayo papatayin ngayon. Tumingin siya sa kanilang tatlo na tila mga basak na laruan. Mas masarap panoorin ang inyong unti-unting pagkasira. Mabuhay kayo sa katotohanan ito. Mabuhay kayo sa takot. Sa kalamang anumang oras ay maari kaming bumalik para kunin ang dapat ay sa amin. Pagkatapos ng mga salitang iyon, si Lola Amara at si Mang Isko ay tila naging mga anino. Dahan-dahang sinipsip ng kadiliman ng gubat. Ang kanilang halahak ay naiwang umugong sa hangin. Isang paalala ng kanilang kabiguan. Ang pag-alis nila ay kasing bilis niyang kanilang pagdating. Nag-iwan ng 3 katawang sugatan at 3 pusong wasak. Walang nagsalita habang tinutulungan nilang makatayo ang isa't isa. Ang paglalakbay pabalik sa kubo ni Lira ay isang marsang katahimikan at pihati. Pagdating nila sa loop ng kubo, kung saan payapang natutulog si Aling Nida, doon na bumuhos ang lahat. Napaluhod si Lira sa sahig at humagulgol ng walang tigil. Ang masalita ni Lola Amara ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. May mali sa sinabi niya, sabi ni Lira sa gitna ng kanyang mahikbi. Tumingin sa kanya sina Leo at Marco, naguguluhan. May kulang. Isang kasinungalingang binalot sa katotohanan. Huminga siya ng malalim, nanginginig. Ang nanay ko, hindi siya umibig sa isang mortal na tao. Tumingin siya sa kanila. Ang kanyang mamata ay punong ng sakit at isang katotohanang matagal na niyang kinimkim. Ang lalaking minahal ng aking ina ay isang aswang. Nanlaki ang mamata ni Marco. Si Leo ay natigilan. Siya ang anak ni Lola Amara. Pagpapatuloy ni Lira. Ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang lalamunan. Ngunit iba siya. Nakita niya ang kasamaan sa kanilang lahi. Nais niyang tumakas. At minahal siya ang aking ina. Ang kanilang paibig ay isang pagtataksil sa parehong mundo. Ang mapiraso ng palaisipan ay nagsimulang makabit-kabit sa isipan ni Leo. Ang sumpa, ang pagtatago, ang galit ni Lola Amara. Nang ipinanganak ako, sabi ni Lira,
Ang kanyang boses ay halos isang bulong na, isang suplingang, isang mangkukulam at isang aswang, isang heting lahi. Itinuring akong isang kahihiyan ni Lola Amara, isang pagkakamali na kailangang burahin. Pinatay nila ang aking ama at tumakas ang aking ina. Dala-dala ako upang itago ako mula sa galit ng aking sariling lola. Tumingin siya sa kanila. Ang kanyang mukha ay basang-basang luha. Ako ang batang isinumpa. Ako ang apong reyna ng aswang. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kubo. Si Marco ay napasandal sa dingding. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang babaeng kanilang tinulungan, ang kanilang naging kaibigan, ay may dugong nananaletayang kanilang pinakamortal na kaway. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Si Leo naman, matapos ang unang buksong pagkagulat, ay nakaramdam ngang isang matinding awa. Nakita niya ang bigat ng krus na pinasa ni Lyra sa buong buhay niya. Naintindihan na niya ngayon ang kalungkutan sa mga mata nito, ang dahilan kanyang lakas at ng kanyang takot. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lyra na nakaluhod pa rin. Lumuhod din siya sa harap nito. Hindi siya nagsalita. Sa halip, marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang kilos na nagsasabing, naintindihan ko, nandito ako. Nakaligtas sila sa unang laban, ngunit ang masugat na kanilang natamo ay hindi lamang sa katawan. Ang lason ng katotohanan ay mas malalim at mas masakit. Ngayon, ang kanilang munting samahan ay nahaharap sa isang pagsubok. Ang katotohanan sa likod ng pagkatao ni Lyra ay maring ang siyang tuluyang wawasak sa kanila o ang siyang makbubuklot sa kanila ng mas matatak. Handa nang harapin ang isang digmaang pampamilya na nakasulat sa dugo at mahika. Ang masumunod na araw sa kubo ni Lyra ay puno mabigat na katahimikan. Ang kanilang masugat sa katawan ay unti-unting naghihilom, ngunit ang mga sugat na iniwan ng katotohanan sa kanilang kaluluwa ay sariwa at malalim pa. Alam nilang sa kanilang kasalukuyang lakas. Ang muling pagharap kina Lola Amara at Mang Isko ay katumbas ng pagpapakamatay. Sila ay parang magasisiw na sinusubukang labanan ang isang agila, isang gabi. Habang nakaupo sila sa harap ng isang maliit na apoy, binasak ni Lyra ang katahimikan. Hindi pa ito tapos, sabi niya. Ang kanyang mata ay nakatitik sa nagbabagong apoy. Mayroon pa tayong isang pag-asa, isang mapanganib na pag-asa. Ikinuwento niya ang isang alamat na ipinasa sa kanyang ina. Isang kwento tungkol sa isang sagradong lugar na nakatago sa pusong bundok Banahaw, ang kuweba ngang mga ninuno. Ayon sa alamat, ito ay isang lugar kung saan napakanipis nga tabing sa pagitan ng mundo nga tao at ng mundo nga espiritu. Dito raw, kung dalisay ang iyong hangarin at matatag ang iyong pananampalataya, maaari kang humingi ng basbas at kapangyarihan mula sa mga nauna sa iyo. Kailangan nating pumunta doon, sabi ni Lyra. Kailangan nating humingi ng tulong. Ikaw, Leo at ikaw, Marco, kailangan ninyong tawagin ang lakas ng mga dakilang albularyo sa inyong lahi. At ako, huminga siya ng malalim. Kailangan kong harapin at tawagin ang lakas ng aking ninunong mangkukulam. Nakatinginan sina Leo at Marco. Ang plano ay tila galing sa isang lumang epiko, puno ngang hiwagang ngunit gayon din ng panganib. Ngunit sa kanilang kalagayan, wala na silang ibang pagpipilian. Ito na ang kanilang huling baraha. Ang paglalakbay patungo sa kuweba ay isang pagsubok sa kanilang determinasyon. Tinahak nila ang mga landas na hindi na dinadaanan ng tao, umakyat sa mga matatarik na dalisdis, at tumawid sa mga rumaragasang sapa. Habang paakyat sila sa bundok, ang gubat ay tila nag-iba. Ang mapuno ay mas matatanda, nababalot ng makakapal na lumot na tila kumikinang sa dilim. Ang hangin ay mas malamig at mas dalisay, at ang matunok sa paligid ay hindi na tunong mamababangis na hayop, kundi tila masinaw ng bulong na dalangang hangin. Pagkatapos ng isang buong araw ng paglalakbay, narating nila ang isang mataas na talampas kung saan may isang talon na bumabagsak mula sa itaas. Ang tubig nito ay tila mga hibla ng pilak sa liwanag ng buwan.
Nandito na tayo, sabi ni Lira. Itinuro niya ang padeng bato sa likod ng talon. Ang lagusan ay nasa likod ng tabing ng tubig. Isa-isa silang dumaan sa kurtina ng tubig. Ang pagdaan dito ay tila isang simbolikong paglilinis. Hinugasan ang kanilang mga takot at pag-alinlangan. Sa kabilang panik, isang yungip ang bumungat sa kanila. Ang kuweba ng mga ninuno. Ang loop nito ay hindi madilim at nakakatakot. Ang mga dingding ay nababalot na mga lumot na nagliliwanag. Nagbibigay ng isang mahinahon at maberde na ilaw sa buong paligid. Ang hangin sa loop ay malamig ngunit hindi nagyayelo. Ang tanging maririnig ay ang ritmo ng pakpatak ng tubig mula sa mas stalactite tila mabagal na tibok ng pusong bundok. Sa gitnang pinakamalaking silid ng kuweba ay may isang natural na altar na gawa sa batong pinakinis ng libo-libong taon ng tubig. Asam ga dingding, nakaukit ang mga larawan, mga sinaunang sining na naglalarawan sa mga albularyong nagpapagaling, mga mangkukulam na kumokontrol sa hangin at ulan, at mga dakilang labanan sa pagitan ng mga mandirigma ng liwanag at mga halimaw ng dilim. Ito ay isang sagradong lugar, isang testamento sa walang hanggang labanan ng mabuti at masama. Lumapit si Lira sa altar. Ang kanyang kilos ay punong paggalang. Humarap siya sa dalawa. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang ritual na gagawin natin ay mapanganibabala niya. Hindi tayo basta magdarasal. Bubuksan natin ang ating mga kaluluwa sa mundong mga espiritu. Kung may bahit ngang pag-aalinlangan o takot sa ating puso, kung hindi natin lubusang tatanggapin kung sino tayo, maaring hindi na tayo makabalik. Ang ating mga espiritu ay mananatiling bilanggo dito magpakailanman. Lumunok si Marco. Tumingin siya kay Leo na tumango bilang paksa ngayon. Wala nang atrasan. Inilata nila sa altar ang mga bagay na kumukonekta sa kanila sa kanilang maninuno. Inilagay ni Leo ang rosaryo ng kanyang lola. Inilagay ni Marco ang kanyang unang ita na bigay ng maestro. At si Lira, inilagay niya ang isang kwintas na may batong buwan na pamana ng kanyang ina. Pumwesto sila sa tatlong sulok ng altar na hawak kamay at pumikit. Si Lira ang nagsimula. Ang kanyang boses na dati nanginginig sa takot ay naging matatak at malambing. Umawit siya nga isang sinaunang awit sa isang dialektong hindi pamilyar. Isang awit na tumatawag sa mga espiritu ng lupa, hangin at tubig at sa mga kaluluwa ng kanyang maninunong mangkukulam. Ang masimbolo sa altar ay nagsimulang magliwanag ng kulay lila. Sumunod sina Leo at Marco. Sabay nilang binikas ang sagradong dasal. Mapanawagan sa mga dakilang albularyo na nag-alay ng kanilang buhay para sa paggagamot at pagprotekta. Ang kanilang pananampalataya ang naging tulay. Ang buong kuweba ay tumugon. Ang malumot sa dingding ay kumislap ng mas matindi. Ang hangin ay umugong na may dalang enerhiya. Naramdaman nilang tila lumulutang ang kanilang mga kaluluwa. Hinihila papasok sa isang lagusang ng liwanag at mga alaala. Nakita nila ang mga imahe mula sa nakaraan. Mga albularyong naglalakad sa gitna ng digmaan, hindi para pumatay kundi para magligtas. Mga makapangyarihang mangkukulam na pinapatubo ang mga halaman sa isang iglap para pakainin ang mga nagugutom. Nakita nila ang kanilang maninuno na nakikipaglaban sa mga aswang na katulad ni na Lola Amara. Gamit ang pinagsamang lakas ng pananampalataya at mahika, narinig nila ang mga bulong. Hindi mga salita, kundi mga ideya at damdamin. Isang bulong na nagturo kay Leo kung paano basbasan ang kanyang ita ng banal na enerhiya. Isang imahe na nagpakita kay Marco sa isang tila hindi nakikitang kahinaan sa balikat ng isang aswang. Isang sinaunang ritmo na dumaloy sa dugo ni Lira, nagpapalakas sa kanyang mahika. Ngunit ang maninuno ay humihingi ng kapalit, isang sakripisyo. Hindi dugo kundi isang bagay na mas personal. Kailangan nilang bitawan ang kanilang pinakamabigat na dalahin. Si Marco, kailangan niyang tuluyang bitawan ang kanyang takot at paghuhusga. Kailangan niyang tanggapin si Lira ng buo, hindi bilang apong aswang, kundi bilang isang kapatid sa laban. Si Lira, kailangan niyang bitawan ang kahihiyan at pagkasuklam sa sarili. Kailangan niyang yakapin ang parehong paning ng kanyang pagkatao.
ang liwanag ng mangkukulam at ang aninongang aswang at gamitin ito para sa kabutihan. At si Leo, kailangan niyang bitawan ang kanyang pag-aalinlangan sa sarili. Kailangan niyang tanggapin na siya ay hindi na isang apprentice kundi isang leader, isang tagapagtanggol. Sa kanilang maisipan, sabay-sabay nilang binitawan ang maito. At sa sandaling iyon, ang daloy ng kapangyarihan ay bumuhos na parang isang ilok. Isang mainit na liwanag ang bumalot sa kanila. Pinupuno ang bawat hibla nga nilang pagkataong isang tapang at tinaw na hindi pa nila nararanasan. Dahan-dahan iminulat nila ang kanilang mata. Ang kuweba ay muling naging tahimik, ngunit sila ay nagiba na. Nakatinginan sila at samgamatang bawat isa. Nakita nila hindi lamang ang kanilang nakaibigan, kundi mga mandirigma. Ang rosaryo ni Leo ay tila may mahinang ginintuang kislap. Ang ita ni Marco ay tila mas matalim at mas magaan. At ang batong buwan sa kuwintas ni Lira ay kumikislap na may bahit ng kulay lila at pila. Tumayo sila. Walang salitang namutawi, ngunit alam nila sa kanilang mapuso na sila ay handa na. Lumabas sila mula sa kuweba, pabalik sa kurtina ng tubig. Pumasok sila bilang matakot na bata, ngunit lumabas sila bilang matagapagmanangang sinaw ng kapangarihan. Handang harapin ang kanilang tadhana at bawin ang liwanag para sa San Ignacio. Ang paglabas nila mula sa kuweba nga ninuno ay isang pagbabalik sa isang mundong hindi nagbago. Ngunit sila ay iba na. Ang kapangyarihan at karunungan nga ninuno ay dumadaloy sa kanila, hindi bilang isang malakas na agos na maaring lumunot, kundi bilang isang mahinahong ilok na nagbibigay ng linaw at direksyon. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito isang paralisis. Ito ay isa na ngayong paalala, isang batong nagpapatalas sa talim ng kanilang determinasyon. Habang pababa sila ang bundok, ang kanilang isipan ay nagsimulang magkaisa. Bumubuo ang isang plano na tila sabay-sabay nilang natutuklasan. Ang makaalamang bigay ng mga ninuno ay hindi dumating bilang mga malinaw na salita, kundi bilang magalikas na kaalaman na bigla na lang nilang naiintindihan. Ang paupahan, biglang sabi ni Leo, huminto siya sa paglakad. Hindi lang natin sila maaring harapin doon ng walang paghahanda. Ang lugar na iyon ay ang sentro ng kanilang kapangyarihan. Ang lupa mismo ay kumakampi sa kanila. Kung gayon, kailangan nating baliktarin ang sitwasyon. Sagot ni Marco, ang kanyang mamata ay may bagong kislap ngang isang estratehista. Kung ang pugat ay nagbibigay sa kanila ng lakas, kailangan nating gawing lason ang pugat na iyon para sa kanila. Biglang napahinto si Lira, ipinikit ang kanyang makamata. Naramdaman niya ang isang koneksyon sa lupa, isang bagay na mas malalim kaysa dati. Si Aling Elena! Bulong niya. Ang kanyang boses ay punong pihati. Bakit ngayon ko lang ito naramdaman? Ang dugo. Ang dugo niya ay katulad ngang sa kanila. Sa sandaling iyon, isang pinaksamang pangitay nang pumasok sa kanilang isipan. Nakita nila si Aling Elena, hindi bilang ang maalagang matanda, kundi bilang isang tagapag-alagang pugat, isang tapat na lingkod ni Lola Amara. Ang kanyang kabaitan ay isang maskara. Ang kanyang masalabat at pagkain ay isang paraan upang mapanatiling malapit at mahina ang kanilang mahinala. Ang pag-aalala niya noong unang gabi ay hindi para sa kanila, kundi para sa aswang na nasugatan nila. Ang sakit ngang katotohanan ito ay mas matindi para kay Marco. Si Aling Elena ang tumayong ina sa kanila sa lugar na iyon. At ang lahat ay isang kasinungalingan. Wala tayong kakampi kundi ang isa't isa. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang bato. Kung gayon, wala na tayong dapat pagkatiwalaan. Alam na nila ang kailangan nilang gawin. Ang susunod na kabilugan ng buwan ay sa loob ng isang linggo. Iyon ang magiging araw ng kanilang huling laban. Ang mga sumunod na araw ay isang karera laban sa oras. Ang kanilang bawat kilos ay may layunin. Naging kampo nila ang kubo ni Lira, ang sentro ng kanilang paghahanda. Si Marco na dating padalos-dalos ay naging isang matiyagang panday. Nagtayo siya ng isang malit na gawaan ng armas sa likod ng kubo.
Tinunaw niya ang lahat ng pilak na barya na kanilang nahanap. Hinaluan ito ngang pinakuluang asin at tinurok na bawang at maingat na ipinahit sa talim ngang kanilang maitak. Habang ginagawa niya ito, bumibikas siyang madasal na bigla na lang lumalabas sa kanyang bibig. Masalitang proteksyon at lakas na tila galing pasam nga unang mandirigmang albularyo. Ang bawat pukpok ng kanyang maso sa nakbabagang bakal ay isang panata na hindi na siya muling magpapatalo sa takot. Si Leo naman ang naging paring ng kanilang munting samahan. Araw-araw, pumupunta siya sa mga sagradong lugar sa gubat, malapit sa mga batis at sa ilalim ng mga matatandang puno upang manalangin at ihanda ang kanilang mga espiritual na sandata. Gumawa siya ng makapangyarihang langis mula sa 7 uring ang bulaklak na binabat sa ilalim ng sinangang buwan. Pinuno niya ang masisidlang kawayan ng tubig mula sa talon at binasbasan ito hanggang sa tila kumukulo ito sa banal na enerhiya. Gabi-gabi, palihim siyang gumagapang sa paligid ng paupahan ni na Aling Elena. Dahan-dahan at nang may matinding pag-ingat, ibinabaon niya sa lupa ang binasbasang buto at mga medalyon. Gumagawa ng isang malaking bilok na hindi nakikita, isang bilok na magiging kulungan at magpapahina sa kanilang makaaway. Sa oras na ito ay kanyang buhayin. Si Lyra sa kabilang banda ay mas naging kaysa ng kalikasan. Ginugol niya ang kanyang araw sa paanan ng malaking punong balete sa likod ng paupahan. Isang lugar na dati ay kinatatakutan niya. Ngayon kinakausap niya ito. Hinahawakan niya ang mga makakapal na ugat nito. Ipinapadama ang kanyang hangarin. Hinihiling ang tulong nito. Ipinupulupot niya ang kanyang mahika sa bawat sanga at dahon. Ginigising ang natutulok na espiritu ng puno. Hinahanda itong maging isang kakampi sa darating na digmaan. Sa mga sandaling hindi sila abala. Naksasanay sila. Pinaksanip nila ang kanilang maestilo. Ang matatag at mapananggalang na arnis ni Leo. Ang mabaksik at walang atrasang sugot ni Marco. At ang malambot ngunit nakamamatay na mahika ni Lyra. Natuto silang kumilos bilang isang katawan, isang isip, isang puso. Walang salita ang kailangan. Isang tingin lamang ay sapat na para malaman ang susunod na gagawin ng bawat isa. Dumating ang araw ng kabilugan ng buwan. Ang hangin ay tila huminto sa paghinga. Ang buong San Ignacio ay nababalot ng isang hindi pangkaraniwang katahimikan. Mula sa isang mataas na bahagi ng gubat, pinanod nila ang paglubok ng araw at ang unti-unting pag-akyat ng isang buwang kulay dugo sa kalangitan. Mula sa kanilang kinatatayuan, tanaw nila ang paupahan. Isang ilaw lamang ang nakasindi sa bintana nito. Tila isang nag-aabang na mata sa gitnang kadiliman. Natatakot ako, aminado ni Marco. Ang unang pagkakataon na sinabi niya ito ng walang bahit ng hiya. Ako rin, sagot ni Lyra. Hinawakan ang kanyang kwintas. Tumingin si Leo sa kanila. Ang kanyang mukha ay kalmado sa liwanag ng buwan. Ang takot ay nagpapatunay na mayroon tayong ipinaglalaban, sabi niya. Hindi natin ito ginagawa para lang sa ating mga sarili. Ginagawa natin ito para kay Aling Nida, para sa mga taga San Ignacio, at para sa mga ninunong naktiwala sa atin. Tumayo sila. Handa na ang kanilang sandata. Handa na ang kanilang puso. Walang salitang binitawan, sabay-sabay silang nagsimulang maglakad pababa mula sa gubat patungo sa liwanag ng nag-isang bintana. Ang bawat hakbang ay isang panunumpa. Hindi sila bumabalik sa isang paupahan. Bumabalik sila sa pugad ng halimaw. At ngayong gabi, lilinisin nila ito gamit ang apoy ng kanilang tapang. O sila ang magiging abo sa ilalim ng madugong buwan. Ang hangin sa loob ng paupahan ay mabigat at hindi gumagalaw. Puno ngang papangyarihan ng kadiliman. Sa gitnang sala, na tila isang tronong gawa sa anino, nakaupo si Lola Amara. Sa kanyang kanan at kaliwa, nakatayo si Mang Isko at Aling Elena. Ang kanilang nga mata ay walang emosyon. Nga tapat na sundalo ngang kanilang reyna. Ang dating kabaitan sa mukha ni Aling Elena ay tuluyan ng nabura. Napalitan ng isang malamig na kahungkagan. Nakatutuwa, sabi ni Lola Amara. Ang kanyang boses ay tila yalong gumagasgas sa salamin. Nakbalik ang natupang naligaw. Dala ang amoy ng napatay nilang ninuno. Akala nyo ba talaga ay sapat na iyan? Sa isang senyas ng kanyang kamay, nagsimula ang huling laban.
Si Mang Isko ay sumugot na parang isang mabangis na hayop. Ang kanyang target ay si Marco. Ngunit hindi na ito ang Marco na dati niyang kilala. Ang bawat tagang itak ni Marco na may balot ng pilak ay may bigat at layunin. Ang kanilang laban ay isang sayong bakal at kuko, ngang galit at determinasyon. Sa kabilang banda, si Aling Elena naman na may bilis na hindi pang tao ang sumalakay kay Leo. Ngunit si Leo ay hindi lumaban para pumatay. Ang bawat galaw niya ay isang uringang eksorsismo. Iwinisik niya ang binasbasang tubig na pumapaso sa balat ng babae habang bumibikas ng ngadasal na tila nakpapabagal sa kilos nito. Nakikita niya sa mga mata nito ang isang kislap ng dating pagkatao. Isang kaluluwang nakakulong at nagmamakaawa. Si Lyra naman ang direktang humarap sa kapangyarihan ni Lola Amara. Mula sa tungkot ng reyna, lumalabas ang maitim na kidlat ng purong kasamaan. Ngunit sinasalak ito ni Lyra ng nakalasak na gawa sa pinaktakping liwanag ng buwan at lakas ng lupa. Ang sahik na kahoy ay binibiyak ng ngaugat na biglang sumusulpot sa utos niya. Sinusubukang gapusin ang matanda. Ngunit ang kapangyarihan ni Lola Amara ay tila isang karagatang walang hanggan. Alam ni Leo na hindi sila mananalo sa ganitong paraan. Lyra, Marco, ngayon na, ang baylok, sigaw niya. Sa hudyat na iyon itinigil ni Marco ang kanyang pakikipaglaban kay Isko at mabilis na tumakbo sa isang pwesto. Ganon din ang ginawa ni Lyra. Si Leo naman ay buong lakas na itinukot ang kanyang palat sa sahih na kahoy at sumigaw ng isang salita mula sa sinaunang dialekto. Manlangsod! Sa sandaling iyon, ang mga nakabaong anting-anting sa paligid ng bahay ay umilaw. Isang pader ng gintong liwanag ang biglang bumangon sa paligid ng paupahan. Ikinukulong ang lahat sa loop. Umungol sa sakit at galit sina Mang Isko at Aling Elena. Ang kanilang lakas ay tila hinihigop ng banal na harang. Ngayon pantay na ang laban. Bumuo ang tatlo ng isang trianggulo. Si Leo sa isang sulok, ang sagisa ng pananampalataya at liwanag. Si Marco sa isa pa, ang sagisa ng lakas at proteksyon. At si Lyra sa gitna, ang perpektong balansa ng mahika at kaprinsan. Nagsimula silang manalangin ng sabay-sabay. Ang Latin na dasal ni Leo, ang sinaunang awit ni Lyra, at ang time-team na panatang ang isang mandirigma ni Marco. Ang tatlong boses ay naging isa. Ang gintong liwanag mula kay Leo, ang pinahalong pilak at lilang enerhiya mula kay Lyra, at ang kulay lupang aura mula kay Marco ay yumikot at nagsama-sama sa gitnang silid. Lumilihha nga, isang ipo-ipo na, dalisay na kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Leo ang takot sa mamata ni Lola Amara. Tumayo ito mula sa kanyang trono. Mahangal! Hindi ninyo kayang kontrolin ang ganyang kapangyarihan. Lahat tayo ay masusunog. Itinaas niya ang kanyang tungkot at mula rito ay lumabas ang isang alon ng purong kadiliman, isang tsunami ng kasamaan na handang lamunin ang lahat. Ang dalawang pwersa ay nagbanggaan, ang liwanag at dilim, sa isang digmang magpapasya sa kapalaran ng San Ignacio. Sa isang sandali, tila mananak ang kadiliman, ngunit sa gitnang ritual, iminulat ni Lyra ang kanyang mamata. Ngayon, ang nga ito ay hindi na lang basta kumikinang. Ang isa ay purong pilak na liwanag at ang isa naman ay madilim na lila. Tinanggap na niya ng buo ang kanyang pagkatao at sa isang boses na pinahalong awit at utos, bumikas siya ng isang pangalan, ang pangalan ng kanyang amang aswang na pinaslang. Ang pagsambit sa pangalang iyon, isang pangalang puno ng pag-ibig at trahedya, ang siyang nagbigay ng huling tulak. Ang pinaksanip nilang kapangyarihan ay sumabog, hindi bilang isang atake, kundi bilang isang daluyong ng paglilinis. Tinamaan nito si Lola Amara. Ang kanyang sigaw ay hindi na sigaw ng isang reyna, kundi ng isang nilalang na tinutunaw. Ang kanyang balat ay nagabo, ang kanyang kapangyarihan ay naglaho, hanggang sa siya ay naging isang bunton na lamang ang itim na alikabok na tinangay ng hangin. Sa pagkawalang reyna, nawala rin ang kanyang mga alagad. Si Mang Isko ay sumigaw at nakalab bago naging abo. Ngunit si Aling Elena,
Sa pagdaan ng liwanag, ang kasamaan ay tila hinugasan mula sa kanya. Bumaksak siya sa sahig. Ang kanyang anyo ay naging isang ordinaryong matanda. Mula sa kanyang makalabi, isang salitang lumabas. Salamat bago siya tuluyang pumanaw. Isang kaluluwang sa wakas ay pinalaya. Makalipas ang ilang buwan, ang paupahan ay nakatayo pa rin. Ngunit iba na ang aura nito. Ang dating pugat ng kadiliman ay isa na ngayong tahanan ng pag-asa. Isang maliit na klinika kung saan ang mataga San Ignacio ay pumupunta para sa kanilang makaramdaman sa katawan at kaluluwa. Si Leo, gamit ang kanyang karunungan sa halamang gamot at dasal, ang siyang punong manggagamot. Si Marco, ang naging tagapagtanggol, nagtuturo sa mga kabataan ng baryo kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili. Isang hapon sa likod bahay sa ilalim ng payapang punong balete, pinapanot ni Leo si Lira na nag-aalaga sa mga bagong tanim na halaman. Ang kanilang samahan ay namukatkat at naging isang pag-ibig na isinulat sa gitnang digmaan. Lumapit siya dito. Sa tingin mo, tuluyan na ba silang nawala? Tanong ni Leo. Ngumiti si Lira at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kasamaan ay hindi kailanman tuluyang naglalaho, Leo. Nag-iba lang ito, anyo, naghihintay. Ngunit ngayon alam na natin kung paano ito labanan. Tumingin sila sa baryo, sa mga batang naglalaro, sa mga magsasakang pawi na mula sa bukit. Ang tunay na kapangyarihan, naunawaan nila, ay hindi ang pagpili sa pagitan na liwanag at dilim. Ito ay ang paghahanap ng lakas ng loob na manatili sa gitna. Ang paggamit ng pareho para sa isang layunin, ang kabutihan. Ang lihim ng paupahan ay nabunyak na. Ngunit ang kwento nga magabago nitong tagapag-alaga ay nagsisimula pa lamang.